Ay, yo, what's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi. Saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw nito. O dito guys, comment reaction tayo dito. At pinag-uusapan nga dito ni Kong Marcoleta, napapanahon. Ang flood control project na naman, budget allocation ngayong 2025. Ito, Department of Agriculture, 200 billion. Department of, hindi ko mabasa ito 277 billion. Tapos itong isa, Department of Education ba ito? 793 billion. At itong matindi, flood control project na naman, 303 billion. 2025 po ito, itong kasalukuyan. Nasaan kaya nila inilalagay itong mga project na ito? 300 billion. Di ba nung 2024 na kumbaga ay nag-sona na nga po si PBBM na sinabi niya ay natapos na yung 5,500 flood control project. At meron nga gustong ipakita si Kong Marcoleta. Ito yung ano na to? Yung sinasabi niyang gusto niyang ipakita ito. Ito raw yung flood control project na ginawa. Ito ay bandang Pampanga daw yata ito. Ang sabi nga niya dito, 80% na lupa, wala na ang lupa 15% na simento at 5% na bakal, pero wala kang makitang bakal. 5%, ewan natin kung saan nakatago yung 5% na bakal. Yun yung sabi ni Kong Marcoleta. Mamaya paparinig natin sa inyo, equals pera na raw. Ayan, yan daw ang mga flood control project nila. Kung Pampanga ito, ay alam na this. Yan, may ano kasi dyan may gadayk yata dyan, yung sa mga lahar. Pero ito wala pang tubig, sira na agad. Sabi nga niya, baka napaglaruan lang ng mga bata dito sa ibabaw ay umagsak na. Walang kalaman-laman yung loob. O kaya, hindi, ang alam ko ito, hindi nila pwedeng makonstruct ito na walang laman sa loob. Kasi wala naman nilagay na ano yan na kumbaga may lupa yan. Kumbaga yung lupa dito, nag-sink yung lupa. Kasi hindi nila mako-construct ito, riprap lang ito, pinatong lang yung mga bato dito sa lupa. Ibig sabihin yung lupa na nilagay dyan ay nag-sink na. Kumbaga, ewan natin kung dito sa labas, dito bumaba yung lupa. Dito sa ilalim, di ba? Kasi yan ang mangyayari niyan. Ibig sabihin, merong pagka maaring umulan, dito, tatagusin yung tubig ulan dito, mababasa yung lupa dito sa ilalim dito, lalabas dito. Kaya, naubos yung lupa. Yun ang nangyari dyan. Kasi walang pundasyon dito sa pinoprotektahan niyang dike. Kaya nga, yan ang mga modus daw ngayon. At ang matindi pa rito, yung dito sa Benguet, yung tawag nito, mga nadaganan na tingnan mo ito. Itong na to, yung kotse nadaganan ng bato. Ayun, kasi gumulong dito yung bato Ang laking bato, ang tipak ng bato. Ito yung kotse At parang laruan na lang ng nayupi. Kaya nga. Pero makikita ito sa video mamaya. In-screenshot ko lang ito para sabihin sa inyo. Pero wag na natin patagalin ang usapan nila Kong Marcoleta dito At inisa-isa nga itong mga modus sa gobyerno at meron siyang ipinapakita. At dito pala, para maalalaman nyo na dito pala niya yung sinasabi ni PBBM na ipunin daw ang tubig.
sa tag-ulan. Dahil may project na pala ito si Kong Marcoleta sa Claveria na yung tubig ulan doon ay may imbakan. Pagdating ng tag-init, may magagamit yung mga farmers. At yan, ay ipapakita nga ni Kong Marcoleta mamaya. Alright, wag na natin patagalin. Pasok! Kong Marcoleta, si Jen at saka si Nelson. Ba yun, napakalaking bato, Sen. Biglang lumaglag doon sa may gawin ng Benguet na yung kotse, parang latang napipi eh. Saan lugar yun? Ibig sabihin, landslide, ano? Oh, pero hindi sa landslide, Sen eh. Isang malaking bato lang po na bumuho galing doon sa sa taas ng bundok. Ibig sabihin, gumuho talaga yung panig na yun. yun Kaya na nga yung po. driver biglang kumalas, di ba? Grabe yung bato na yun, kaya parang papel o parang maliit na So, lata tumama sa isang sasakyan. Opo, na nakaparada. Buti na lamang walang tao. Yun po. Nasaan na yung mga project na kung tawagin ay road slips, di ba? Tsaka yung road net, po? Tsaka yung sa landslide. Oo, di ba meron pang mga net na? Hindi, mga rock net yan. Rock net pala, sorry, oo. Merong slopes protection, ayan eh. Oo. Slopes protection. Ayan. Ayan ang landslide. Yan Yan ang galing. Kaso, naku, Yun, nabagsakan pa. Ibig sabihin, ang galing. Ayan na. Oo, yun Nabagsakan Nakita na. yung kotse, Parang ginulungan lang na kung ano. apakalaking boulder yun, di ba? Laking tipak ng bato. Ayan, landslide na nakikita natin, di ba? Oo. Bumigay Ayun, oh. yun. Yun, Naku po. Pati yung ganun pala, hindi Grabe. Buti na lang walang tao yung Yun na driver. nga po. Walang driver yan. Walang driver yung sasakyan po. Nakahinto. Sinuswerte pa rin, ano. Ayun, ang lalaki ng bato na sa... Ayan ang sinasabi natin. Oho. Parte yan ng mga lugar na dapat diyan inilalagak yung mga project ng slopes protection. Slopes protection pala. Kasama yang sa landslide na yan. Opo. Road slips. Para sa ganun, yung mga kalsada natin ay magagamit sa mas mahabang panahon. Opo. Sa lagay na yan, wala. Sira na naman ang Ayan, mga kalsada natin. Di ba? Oho. Anong location yan, Direk? Ano yung mga lugar na yan na yung pinakikita natin? Baguio. Oo. Diba? Benguet area ba ito? Benguet. Di ba Benguet puntang area. Baguio? Oo nga po, Ay, nako. Yan ang nakakatakot. Pantakin mo yan. Akala natin malalaking malalaking tubig lang ang babagsak sa ating sasakyan. Mantakin mo yung boulders pa. Oo. Pero bukod po dyan, Sen at mga kababayan, Nelson, marami din pong lugar ngayon ang talaga namang lubog sa tubig baha. Alam mo ba, lalo na dito sa Metro Manila. Oo. Latest po ay abot na ng 16 meters ang water level sa Marikina River. Marikina River ito. Marikina River, ayan, Oo. pa 70 na. Dahil sa walang tigil na ulan. O, di bumaba? Nung isang araw, 19 yan eh. Yung linggo po kasi kasagsagan ng buhos. Di ba? Opo. Ibig sabihin, bumaba na. Bumaba na, Pataas pa bahagya rin. po, oo. Pero ang latest dito, Jen, yung Wawa Dam, abot na ng 135.58 meters as of 3 p.m. Ang lalim niya. Montalban yan. Mantulban, Opo, oo. opo. Pababa rin ng Marikina yan. Yan. Sen, Ayun na atang Lamesa Dam, ang Yung tumumba na lamesa, pa. mukhang... Mabuti pa yung Lamesa sana, umapaw sa pagkain. Lamesa Dam. Lamesa Dam po. Yung Sopa Dam, wala kaya? Wala. Kaya pala nagkakaganyan dahil hindi lang isang low pressure area ang nasa Supadam. loob ng Philippine Area of Responsibility ngayon. Dalawa Dalawa na ba? nagtutulungan pa para magpalakas ng ulan. Nagtulungan. Nagtulungan. Ayun, so halos lahat, yung gawing Ayan, itaas lang oo. medyo malinaw, Pero yung ibaba, mula Luzon area na yan, pababa hanggang sa Dalawang dulo. weather systems ang nagtulungan Opo. para Bigop ng tubig ulan. at Oh, ibuhos ng ganung karami yes. para magdulot ng katakot-takot na baha. Opo, Sen. Sino-sino yung mga weather systems na yan? Alam Wala ang pang, hindi pangalan. pa pinapangalanan po. Kasi Hindi pa po ganap na bagyo yan, sana. Ano pa lang, low pressure area pa lamang po yan. Wala pa pong pangalan kasi hindi pa po naging ganap na bagyo. Yung bagyong Krising, nakalabas na Nandun na sa Hong Kong na. Sa Hong Kong. Dumaan na. Ang lakas dun. Mantaki yun sa Hong Kong, Sen, ang report ng ating mga OFWs, umabot ng signal number 10. Ganun, Hong Kong. Opo, ganun pala sa kanila ang signal. Dito sa atin, pag nag-signal number 4, ayaw nyo nang lumabas ng bahay. Pero sa kanila pala, signal number 10.
Kasi naman tayo matatakutin eh. Bagay sa Hong Kong, tinatawan-tawanan lang po nila eh. Sa kanila kahit 30, tatawa pa sila eh. Oho, mukhang yung kanilang mga building doon ay nakatindig pa rin. Mukhang handa sa ganong klase ng malakas na hangin. Yan pala. Wipha. Oh. Typhoon Wipha ang pangalan. Ayun, no? International name. Ano, binabantayan pa ba nila? Mga ano ba ito? Reporter ba ng Hong Kong ito? Ano yan eh, yung mga... Huli kayo eh, may pangalan na, nabasa ko na, ayoko lang banggitin eh. Ganun ba? Oo. Hindi, iba po yung ano, kung sakaling pumasok Hindi po, yung crising, Opo. yan ang palabas. Opo. Pero yung papasok na, bigyan na ng pangalan. Hindi po, ano mo, huli lang magiging kayo. katukayo nyo yun. Huli lang kayong dalawa, ayaw kong banggitin. Oo nga pala. Kaya lang... Akalain mong isusunod sa pangalan ko. Ayun nga pala. Hindi talaga. Magiging Dante nga raw yung pangalong bagyo. Dante, Dante. Hindi pa po kasi ganap na nagiging bagyo yun eh. Kung pwede lang, wag na yung pangalan ko. Gawin na lang David siguro. Hindi, ang ginawa ko namin, Dante Recto po eh. Para malinis po yung ating sound engineer. Nangingiti tayo, pero yan po ang sitwasyon ngayon sa iba't ibang lugar ng ating bansa. At marami din tayong mga kababayan, Nelson, sa evacuation center. Ito pala, pinakikita natin ito. Wawa Dam. Grabe. Yan po palang Larawan San, no? Sasaluhin ng ano yan, San Mateo at hanggang papunta Marikina. Ayun. Pasok ba ng Marikina River yan? Oo, Yung ganyang persa? Pasok yan. Naku po. Isa lang kasi ang daan dyan, papunta doon eh. Oho. As of what time yan? Diyan ako nasasayangan, Jen, Nelson. Ay, oo. Napakaraming tubig sa panahon na tagulan ng kamukha. Ito na yung sinasabi ni Kong Marcoleta na parang inadapt din ni Pangulong Marcos na kumbaga iimbakin daw yung tubig ulan. Kumbaga kay Kong Marcoleta pala nakuha ni Pangulong Kong Marcoleta, senador na ngayon, Senador Marcoleta, sa kanya pala nakuha ni PBBM yung idea. Dahil nga may project na pala ito si Kong Marcoleta sa Claveria, Cagayan. At yan ay ipapakita rin mamaya. Bigla na lamang papasok sa atin, mabilis, aalis din, hindi natin napakinabangan. Pero sa mga ibang jurisdictions, yung tubig na yan ay kanilang nalilikom. Nahaharness na yan. Nahaharness nila yan, ay imbak nila at nagagamit nila sa iba't ibang pamamaraan. At paggamit. Sa atin, sayang. Darating sa atin, puro kasikayuan, puro kapinsalaan ang dala. Pero wala tayong nakita. Sana man lang, sa kabila ng pinsala na kanilang idinulot, naharness naman natin. Nalikom natin. Di ba? Pagkatapos niya sa isang panahon, magagamit natin kahit pandilig lang. Yun na nga po. Panlinis kaya. Tama. Sa ibang bansa, ganun ang ginagawa eh. Pero sa atin, hinahaya na. Sa matagal na panahon, puro ganyan na lang. At pagdating ng tagtuyot, naghahanap naman tayo ng tubig kung saan tayo makakakuha ng tubig. Oo, kaya yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko nga, nung isang linggo na nag-uusap tayo, ang project na ginawa ko ay yung kung paano i-harness yung ganyan. Diba? Binigay ko na kay Direk, baka kung may time tayo mamaya, maya-maya ng konti, mapasinag natin. Yung binabanggit niyo po sa Claver, Cagayan. Yung Claveria, Cagayan. Ayan. Ito ho palang ipinakita natin ay as of 2 p.m. Ayan, Claveria. Po yan sa may bahagi ng Wawa Dam. Mas tumindi pa ngayon. 2 p.m. ngayong hapon. Opo, ngayong hapon. Kailan lang, ha? Nako, ang Commonwealth Avenue ho naman, yung mga pangunahing kalsada ng ating dito sa Metro Manila, ay mukhang hindi po umuusad ang mga sasakyan. Sobrang traffic din daw po. Dahil sa mayroong mga lugar na umabot ng gutter deep yung tubig, kaya yung maliit na sasakyan na hindi po basta-basta makalagpas sa mga lugar na yan. Ito pang epekto, Jen, ha? Bukod dyan sa mga baha na yan, Tandang Sora. Oo. Sa amin yan Ganun ba? Hindi, pero kabilang side ng Tandang Sora ito. Oo. May halos hanggang dibdib na Oo, matindi. Tandang Sora ba yan? Ito, Central Avenue, yan yung kanina. Doon sa may tapat natin. Pero ngayon, medyo humupa na po yan. Ayan. Nakadaan na ako. Late nung sasakyan ko. Ayun. Ito naman ay Mindanao Avenue. Ayan, sige, nasa. Bukod pala dyan, Jen, sa mga baha-baha na yan na nakikita natin, itong matindi.
malawak ang pagkawala ng kuryente ngayong tanghali at hanggang ngayong hapon. Oh, ganun ba? Ang pinakamalaki na nawalan ng kuryente, pinakamalawak, ay itong probinsya ng Cavite. Oh. Oo. At bukod dyan ay apektado rin ang lalawigan ng Rizal, Laguna, Maynila, Batangas, hanggang Quezon Province. May mga lugar na nawalan ng kuryente dahil sa masama ang panahon. So, Region 4A. Ang tinamaan. Pero buti, yung Metro Manila, wala tayong naramdaman, ano? Hindi masyado. Dito, wala. Oo. Ayan. Anyway, tanggapin na lang natin itong report, ano? Ilang lugar sa Caloocan City nakaras daw po ng pagbaha. Ayan, at medyo i-forward natin ng konti. Huwag na natin panoorin yung Caloocan. Punta tayo dito sa bandang yung pinag-uusapan ni na Kong Marcoleta, yung tungkol dyan sa flood control project na yan, na 80% lupa, 15% semento o boulders, at semento at boulders 15%, yung mga batong malalaki, at tinatapalan lang ng semento para magdikit-dikit, at 5% daw yung bakal, pero hindi naman wala namang nakikitang bakal doon sa gustong ipakita nga ni Kong Marcoleta na gumuho equals pera. Meron tayo yun 80% lupa, 15% graba at semento, kasama na yung mga boulders, at 5% bakal equals pera daw. Alright? Tuloy na natin ang pakikinig dito. Nabibigyan ng tugon siguro. Pero kung bilyon-bilyon naman na piso na ang pinag-uusapan para maihanda, maitalaga ang kinabukasan ng bansa, parang nga nangyari, walang nilatag na flood control Ang naging... Parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control projects na talagang ipinundar. Kung talagang naipundar, Jen. Yun na nga po ang naging... Meron akong binigay na litrato kay Direk. Pwede ba nating ipasinag yun? Kasi sige nga, Direk. kapag ganyan ang project, kasi nakita ko yun. Yan. Papakita. Yung pinapakita ko sa inyo. Talaga sa sa tubig, no? Opo. Pero yun, nung makita ko, wala pang tubig, nasira na Pwede ba natin ipakita? Saang lugar yan, Sen? Sa Pampanga. Pampanga ito? Ayaw ko nang banggitin kung sino ang congressman ng project niya. Sana, Direk, pasinag mo nga. Hindi. Yung sa yan Claveria yan Yung Claveria, yung isa. Yung Diyan makitang-kita nyo dyan kung bakit nagkakaganyan. Magkaroon lang tayo ng idea, bakit 2 oras lang? Kung minsan oras lang Bago natin ipakita, Sen, kasi ng malimit na katwiran, ang mga lugar daw po sa ating bansa, lalo Metro Manila, overpopulated daw po. Tapos mag-silted ang mga ilog, yung mga daluyang tubig. Nandun na nga ako. Kaya nga tayo nagtatalaga ng pondo dyan. Noon namang primary school, wala pa namang yung mga ensyang pinalaki natin. Na siyang kumukuha ng basura, naglilinis ng mga kanal, naglilinis ng mga drainage. Noon, ang tawag doon mga, naka-uniforming nagtatrabaho sa kalsada? Yung mga... May tawag sa kanila dyan. Metro 8, parang ganun po, kung Metro Manila. Metro 8 ngayon, pero nung panahon na yon, Nelson, alam mo naman yan Yung ngayon? Yung dati Hindi, daw. yung dati. Ay, dati. May mga uniforme sila Metro 8, panahon ni Matandang Marcos yun. Hindi, ibig sabihin, alam na natin yung Metro 8. Modernong katawagan na yun. Pero nung primary school ako... Anong una pa? Na sila yung gumagawa doon. Guardia Civil? Nakaano sila Alam mo kasi iba yung uniforme ng pulis. Pero pagka nakita mo sila sa kalsada, kaminero ang tawag doon. Kaminero! Diba? Kaminero! Kunwari pa kayo Kasi yung kaminero ay taga-bulasi ng basura. Kasi iba primitive ang ano doon Tama kayo. kaya mo na maintindihan yun dahil sa
1966 naman ang pinag-uusapan eh. Ilang taon na yung nakararaan. 50 years, 60 years na ang pinag-uusapan natin. Opo. Sa mga tuwid, iba na yung pamaraan, ibang pasilidad, Opo. moderno, may technology na tayo, mas maraming pera ang ginugugol. Yun ang ibig ko sabihin. Oho. Oo. Kung makita lang yung pinadala mo kay Direk, matatawa kayo, maiintindihan kagad Oo. kung bakit nagkakaganon. Hindi yan iba yun? Hindi, yun yung sa NIA Isang litrato lang yun. Isang Project litrato ng lang. picture lang, Project lang. picture. Isang picture lang yun. Picture lang yun, Direk. Picture yun ng... Para lang magkaroon ng idea, ang makakakita, kaya naman pala, walang masasalag na ano rito. Talagang, kapag ka dinaanan ka ng tubig, talagang mawawasak ka. Kasi ito, Opo. wala pang tubig na wasak na eh. Paano kaya kung dumaan pa yung tubig? Oo nga. Ayun na nga po, no? Oh, di ba le? Marami din daw ganyan proyekto sa gawin ng Quezon, Sen, eh. Siguro nga. Kasi kapag ka puro ganito, kukopyahin, alam mo, ganito yung style ko, sabi nung isa. Opo. Paano yung style mo? Laki ng kita mo riyan. Ito, ganito lang yung style ko eh. Gagayahin naman ng iba. Ayun, Kaya nga yung 5,000 flood control projects, walang nangyari eh, di ba? Oho. Ano kaya kung pasadahan ni Senator Nelson yun? Ay, Di ba? maganda yan. Busisi natin, ha? Hindi, kasi bubuin daw po ngayon sa yung Quadcom 2.0. Aha. Malamang, baka isalang na po yan. Kasi, Sana unahin yun. Oo. Noong ko pa sinasabi na yun ang unahin. Yes po. Isa lang tao ang ano eh. Mukhang yun daw po, mukhang isasalang kasi binubuo na pala. Inaalam na kung sino-sino maging chairman. Ibig mo sabihin, ganun Opo. sila katapang, naiimbestigahan nila yung sarili nila? Tignan natin, kasi sabi nila, bubuin daw po yung Quadcom 2.0. Kaya nga. Opo. Kung hindi man sila, mga kasama nila, ang kanilang iimbestigahin, ganun ba? Di ko lang alam kasi kung wala silang sasalang sa Quadcom, mukhang yun ang dapat siguro malaman, Sen. Di ba? Hindi, kapag sinalang mo yung flood control, isang bagay na dapat talagang isalang. Sapagkat hanggang ngayon, nakikita natin ang kahalagahan ng flood control. Kasi nga, puro pinag-uusapan natin pagbaha eh. Ito, lalo Nasaan ngayon. yung 5,000? Hindi 500 ha? 5,000 opo, Hindi projects. 50, 5,000 Yes projects. po, oo. Ibig mo Madami. bang sabihin, wala namang matitira dyan kahit na 1,000 lang. Na mabuti, maganda, no? Oo. Ay, Yan ewan ko sinasabi natin. Tapos kung Wala pa kasi yung litrato. Pag nakita mo yung litrato, talagang masasabi nyo, masasabi na ninyo na kaya pala, gano'n. itong litratong ito ang magpapaliwanag kahit na huminto na tayo ng pagpapaliwanag ngayon, maiintindihan ng tao kung bakit. Oho. Oh. Sige. Nasaan na? Lahat ng Wala. picture. Suspense yung picture eh. Mamaya, sige. Buffering. Kapag nakita nyo yung litrato na yan, kahit na hindi na tayo magpaliwanag, maiintindihan Kung bakit nangyayari nawala ito. lahat. Ayun. At kung bakit umulan ng bahagya ay baha kagad. Oo. Ayun. Sapag wala na sumasagka eh. Kasi nga, wala nga, hangin lang eh. Hangin lang. Nasira na. Nasira na eh. Ay, nako. Lumilitaw pala, Sen, Jen. Oo. Pinahanap ko sa kanila yung budget allocation eh. Oo. Kung gaano ba kalaki yung sa flood control at gaano naman kalaki yung sa Department of Agriculture. Anong taon Kasi, ito? 2025 ba yan? 2025, Okay. Hindi, pag sinabi mong flood control, Nelson, DPWH lang. Oho. Ganun ba? Oo, at saka Kasi ano may lang. mga flood control sa iba't ibang mga ahensya eh. Opo. Oo. Oo. Ito, Pero ang pinakamarami dyan, DPWH. DPWH. Lumilitaw, Sen, yung flood control anong year project, yan? itong 2025, Oo, 2025. ano? nakakuha sila ng 303 billion eh. Sa flood control lang. Flood control lang. Oho. Samantalang ang Department of Agriculture, O yan, Ito ba, ito ba? ayan ang sinasabi Ay, ito. ko. Ayun, Sira. Oo. Alam at mo, nagagawa lang ito, Sen? kagagawa lang yan. O, tingnan mo, dyan, hindi ko lang naipakita, merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, Opo. riprap yan eh. Oho. Oo. O ilog ito yung sa kabila. Ilog yan. Para ngayon, hindi lalagpas ang tubig, di ba? Opo. Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% semento, Opo. 5% bakal, Okay. Opo. equals pera. Naku po. Yan ang nakaano Oo dyan. nga. Hindi lang nakuha mismo dun sa litrato kasi putol eh. Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Wala. Tapos yung loob niya, wala rin yung laman, ano? Walang bakal talaga. O ngayon po,
magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit nawala po lahat? Oho. Ayan, kitang-kita nyo. Yan ang flood control project. Was out, mas malaki. was out. Tingnan Parang sa Bicol, ganyan din, was out din. Billion, Sen? Bahagi lang daw yan. Bahagi. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang Ganyan ang ginagawang itsura. mga projects. Oo. Ngayon, kung lahat po ng nagpapatupad ng project ganito, talagang wala pong mangyayari. Oo nga. Ito, wala pang ulan nito sa Sibe, pagka tumaas yung tubig doon sa ilog. Malalapnos lahat yan. Oo nga, kasi walang Hindi pa bakal eh. tumanan tubig eh. Oo. Oo. Baka mas mabubuti pa yan kasi meron Palagay ko, Ang dami ko nga talaga, ako nga rin kahit dito sa amin, ang daming nakikita kong mga giba-giba. Talagang usong-uso yung ganyan talaga. Kahit yung mga riprap, ganyan ang ginagawa. Wala nang bakal-bakal. Kasi nga, yan, yung mga bato-bato lang yan, oh. Isasalansan muna yung bato. Siyempre, may lupa muna. Naglagay muna sila ng lupa dyan. Lupa muna. Kaya nga 80% lupa na sinasabi. Pag nailagay na itambak na yung lupa dyan, papatungan ngayon ng isasalansan ngayon yung mga bato-bato na malalaki. Pagtapos ng bato-bato na malalaki, yan, saka lalagyan ng ibabaw. Iibabawan ngayon ng palitada, ika nga. Para magmukhang maganda naman na semento naman. Pero, tingnan mo naman. Mga riprap na ganyan, pag mga ganito na alam ko, ang riniriprap, yung mga gilid ng yung gilid ng bundok-bundok. Yun, riniriprap yun. Pero makapal dapat yung yung para hindi gumuguho na ganito. Makapal, 2 layer dapat yung itong bato-bato. Hindi ganyan na parang 1 layer lang yung bato talaga, tinipid talaga. Di ba? Makikita nyo naman. Oh. Nasana? Ito yung budget. 303 billion. Ngayong 2025. Yan oh. Yan yung para kitang-kita nyo. Yung project nila. Oh. Wala talaga. Pag nagiba talaga na ganyan, kasi nga sabi ko nga, walang pundasyon dito sa ilalim, mauubos ang kwan dito. Mag-crack talaga. Naubos na yung lupa dito. Kasi hihigupin din ng tubig dito. Pag nagkaroon ng tubig, hihigupin din itong lupa dito sa loob. Kaya mababasag din yan. Yung pressure ba? Yun. Biro mo yung mga... Papakita yung mamaya ito doon sa talakayan nila. ko yan. Merong mga batang naglaro dyan. Oo nga, tama. Batang naglaro. Pag na umupo sila siguro dyan, bumagsak. Ilaglag. Sana man lang walang nasaktan na bata riyan. Ng bata. Ang nakalagay na minota dyan, 80% lupa, Opo. 15% semento, Oo nga. 5% bakal, equals pera. Pera nga. Malaking pera nga talaga yan. So, yan. At yan, ay larawan yan, Sen, ng iba't ibang mga flood control projects sa iba't ibang Isa bahagi lamang ng sa bansa. naglalarawan, siguro isa sa representasyon Opo. nung 5,000 projects. Di ba? Nagkopyahan sila kung paano gagawin. Yun ang Pero matindi. ito sinasabi ni Nelson, bukod pa ito doon sa 5,000 projects, di ba? Na pinaglaanan ng Ito yung 2025 eh. Hindi ko alam bago lang ito. Ito kasi 2024 ito. Ngayon, ang sinasabi mo... Bago pa ito. Ang sinasabi mo, 2025. Pero yan, halaga ang pinag-uusapan. Halaga, yan. Oho. Magkano? 300? 300 billion mahigit. Kumpara mo sa, ano yung kinumpara mo? Sa Department of Agriculture, na 200 billion pa lang eh. Sa kabuo na ng DPW, ng DA yun. Buong Pilipinas na. Agriculture naman. Tinutulungan kaya yung mga magsasaka doon sa 202 billion. Saan napupunta yun? Mga magsasaka dito sa amin, parang wala naman akong naririnig na tulong. Kasi yung isang magsasaka namin dito, kapitbahay ko, nangungutang ng ipangsaka. Yung iba, sabi nga, meron pa akong nakausap na yung kanyang sinasaka ay ayaw nang sakahin. Kasi laging nalulugi. Wala. Baon lagi. Iuutang niya. Pagka anihan na,
bumababa naman yung presyo ng bigas. Kaya, nalulugi lalo. Kaya, hindi na lang siya, sabi niya, hindi na lang ako magsasaka. Hindi na lang ako magtatanim ng palay kasi malulugi naman. Yun. Oho. Ay, mas malaki pa nga yung programa sa agrikultura. Sa education, kinumpara mo ba? Medyo malaki-laki yung sa education. Oo. Kasi yun naman ang nasa batas eh. Kailangan malaki talaga yung education eh. Yun na nga. Pero mas malaki pa rin ang flood control kaysa sa Department of Health. Diyan. Pagkain at kalusugan, mas importante kung budget ang pag-uusapan, baha, flood control. Oho. Ay, nako. Anyway, magsisikip ang kalooban pala natin ngayon yan, ano ha? Hindi, kaya kailangan natin pag-usapan niya kasi ang daming reklamo sa baha ngayon dyan eh. Di ba? At ang hanap nila, asan na yung flood control? Bakit flood lang, wala control? Budget allocations for 2025, Department of Agriculture, 200.19 billion. DOH, 277.99 billion. Dalawa ang ahensyang tinalo. Nilagpasan po niya, Kamuntik na nga kahit napagsamahin mo yung dalawa, konti na lang ang diferensya eh. Di ba? Pero hindi pa yan nasan kasi di ba yung kabuuan na project ng DPWH, ito flood control lang ito. Hindi ito yung kabuuan na proyekto. Iba pa pala yun. Yan sa flood control flood control lang ito. Kalahati pa wala lang. pa yung road slips. Wala pa yung slopes protection. Yan. Ay, yun, at dito na natin tatapusin nga ito. Hindi ko na may pakita yung iabante natin, ipakita natin yung sinasabi ni Kong Marcoleta kasi natapik ko kanina eh. Yung sinasabi niya na project niya, ito. Yung dito parang yung sinasabi ni PBBM na hanguin o ipunin yung tubig ulan. Pero hindi po pwede. Pwede siguro may naisip akong pwedeng pag-ipunan na parte dito sa may Laguna Lake. Yung dun sa may parteng Alabang. Laguna Lake yun eh. Dun iimbak. Merong ding dun eh. Meron ding parang ang tawag nito. Merong hydropower plant dyan eh. Dun sa may Laguna, Siniluan, Laguna. Ayan. Kasi dyan bumabagsak din yata yung tubig dito sa may Marikina eh. Dyan sa may, sa may Laguna Lake na yan. Dapat dyan, pwede dyan ang alam kong imbakan. Kasi walang outlet yan eh. Pero wala namang mga dyan. Saan gagamitin yung tubig? Wala naman mga magsasaka yata dyan. Parteng Cavite, Laguna, meron yata dito. Wala yatang walang sakahan dyan ang alam ko. Walang masyadong sakahan na dyan. Ayun. Play natin para malaman nyo. Itong proyekto, umaasa kami sa Saudolan dahil sa pagkasira ng aming padol. Nagdakkel tirigat mi. Takadaglayos no pa idi sigod na maperdi ato yung aramidin. Pinadan mi ato karayan ng tanay na mawas out dumakil basit, mawas out man o doon padanumin. So nga permi nagrigat dito pa nagtalon mi apo. Noong taon 2022, dumalaw sa amin si Congressman Rodante Marcoleta at kumustahin ang aming kalagayan at nangako rin na gagawin niya lahat ang kanyang makakaya para mapunduhan ng aming kahilingan na magkaroon ng sapat at maayos na patubig. At ngayon ay senador na siya. Nagkatotoo ang
ang pangako niya. Magagaanan na ang patubig namin. Permiti ayat minapo. Tatana po kay matalon mi amin, di kita'y nangangato apartenan. Takkel nga banag ken katulungan, dagiti pada nga mannalon iti daytoy nga proyekto. Isang kahangahangang hiyas ngayon ang matatagpuan sa Barangay Union. Walang iba kundi ang katatapos lamang ng Small River Impounding Project na nagkakahalagang 700... Ayan. Ayun pala. Small River Impounding Project pala yan. Yun yung project ni Kong Marcoleta. Ay wala pang 1 billion, 750 million lang yan. O, di ba? Kung Marcoleta ang nag-project 750 million, wala pang 1 billion. Samantalang, yung flood control project na sinasabi ni BBM ay 1 billion sa isang araw na pondo. Kasi 5,500. Saan mo makikita kaya yung 5,500 na flood control project na yon? Nakabaon lahat sa mga imburnal, sa ilalim ng mga daanan. Yun, baka yun yung sinasabi nilang flood control project. Yung mga imburnal. Kasi hindi mo makikita. At least yan, yung kay Kong Marcoleta na yan, 750 million. Isang project lang. O, di ba? Yung sinasabi ni PBBM daw na yon ay yung 5,500 na flood control project ay nagkakahalaga ng 400 billion. Samantalang yung project ni Kong Marcoleta na hindi flood control, kumbaga water impounding. Parang iniipon yung tubig para pagdating ng tag-init magagamit. Yan daw nasabi ni Kong Marcoleta kay PBBM. At yun nga yung kanyang sinasabi. O, pakinggan nyo pa. Yung water impounding project, hindi siya flood control. Pero dito, ang nakokontrol mo, yung tubig. Yung tubig. Napapakinabangan. Na napakikinabangan. At kung itutuloy pa yan, makikita mo, iba't ibang klase ng gamit. Opo. Ang naidulot nitong project na to. Ito, ibinigay sa akin ng DPWH nung ako ay nasa CA. Opo. Ito, legal lahat yan. So, imbes na makakapamili ka karaniwan sa mga flood control. Hindi ka ako. Ilalagay ko sa isang lugar na ang tubig ay hindi dapat masayang. Kamukha niya kapag nag-flood, nawawala Pero dito na-control ko. At makikita mo dyan, 3,500 ang nakinabang na farmers. 3,500 ang nabiyayaan, 3,000 mahigit hectares ng lupa. So, yan mga ganyan dapat. At ang balita ko, parang si Pangulong Bongbong ata nagpunta pa dyan, Hindi pa. Pupunta pa lang. Pupunta pa lang. So, ganun pala, Nakausap ko yung mga small irrigators na talaga nagpasalamat sila. Yan nga yung pwede kong sabihin sa Pangulong Marcos na ito po ang pinakamagandang halimbawa na yung project kapag ka sininop mo, hindi yung nasasalaula, hindi nawawala. Ito katibayan na maganda ang pagpapatupad ng isang proyekto. So pwede pala magtayo ng ganyan? Binigay sa akin ng DPWH at nilagyan pa ng NIA. So pinagsama, kaya medyo malaki ang nangyari. Participant irrigation. So ito pala, Sen, pwedeng gawin sa iba't ibang mga probinsya. Oo naman. Kailangan lang ay yung project na totohanan. Hindi yung 80% lupa, 50% semento, 10 to 5% bakal equals pera. Yun ang matindi ron. Kaya, ang tindi ng project ni Kong Marcoleta. Alright? Hanggang sa muli, ang inyong kaibigang opinyon ng ordinaryong Pilipino magbabalik.